Nakaalerto pong iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pananalasa ng Bagyong Maymay. Kaya naman pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Ang detalye niyan sa report ni Kenneth Pasyente. Sa pagtama sa kalupaan ng Bagyong Maymay, dama ang malalakas na buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Katunayan nasa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, nakaalerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station. Ang MMDA, sa pangunguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na ng mga ito ang kailangang family food packs. Kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito. Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna. Sa pinakahuling tala rin ng NDRRMC, aabot na sa 80,000 individual ang apektado ng nararanasang sama ng panahon. Halos 7,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa 39 na activated evacuation center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, Cordillera Administrative Region at Zamboanga Peninsula. We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa iisang lugar. Na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects. Naghahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Like say itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon. But inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path. Kenneth Pasyente para sa Bayan.